Um, Sobrang thankful lang po ako kasi I was given a privilege to join this event. And na-invite po ako ni Ating Lady. Just to give you a little background, kasama ko po siya sa community, sa Pathway Smart Community. And dun ko po sila nakilala lahat. And she told me 2 weeks before na magpe-perform daw po ako, and at the same time, gusto niya daw po akong mag-share. So, sobra lang pong sarap sa pakiramdam na this is my way to give back to him sa kung ano man yung mga nangyari sa akin this year. Just to give you a little sharing about how my life have been. Ako po ay taga Batangas, and my name is Judy Ann Kennery. And I was working here at Makati rin po. Bali, sobrang tindi lang po nung year na to. Sabi ko nga po, ito yung year of faith ko. Kasi sobrang daming nangyari sa family, sobrang daming nangyari sa akin personally. But I don't have any pictures to show, pero I'll just tell you my story. Last March, ilang months lang po, nang nakaraan, operahan po yung nanay ko sa puso, sa heart center. And nag-decide po kaming magkakapatid. By the way, my sister and my brother is not here kasi yung brother ko po, nakasakay, on board po, then yung ate ko po, nasa Korea. So, sa apat mong magkakapatid, ako lang yung magde-decide kung ano yung pwede namin gawin sa nanay namin. So, sa lahat ng episodes na halos sobrang tindi ng palpitation niya, yun po kasing, di ba yung normal na tibok ng puso ng tao is 60 to 90 lang. And kapag inaatake po siya, dumadating po talaga sa point na nagto-200 na yung heartbeat niya. So, hindi ko po ma-imagine kung sa lahat ng atake na pinagdaanan niya, kung paano ko po na-compose yung sarili ko na sabihin ko sa kanya na okay lang yan, kahit yung mga doctors sa paligid niya, sobra hindi na sila hindi nila alam ko rin gagawin. So, I just hold on to my faith that God will do everything and He is our Savior. So, ano nangyari po? Yun nga, na operahan yung nanay ko, successful naman po yung operation. Kaso, after a week, the accident came. If napanood niyo po yung nangyaring aksidente sa SLEX, yung RRCG bus po na tumaob, isa po ako dun sa mga passengers nun. So, hindi ko lang din po maintindihan up until now kung bakit ganun katindi yung bait ni God, kung bakit ganun na lang siya, kung bakit ganun ka na lang sa akin na sobrang akala ko yun na yung time ko. Akala ko mamamatay na ako that time kasi if you're at the same bus and tumaob kayo and umikot-ikot-ikot kayo, hindi ko na alam, parang sabi ng iba, anong inisip mo? Paano ka nakaligtas? Ano nangyari sa'yo? Hindi ko alam. Basta sinorender ko na lang sa Kanya. Ang sabi ko lang sa Kanya, sabi ko, Lord, kung ito na yung time ko, sige po, tatanggapin ko, pero Lord, tulungan niyo po akong matanggap ng pamilya ko, matanggap ng nanay ko, matanggap ng tatay ko na mawawala po ako. Kasi yung makita ko po, kahit po wala na ako, yung makita ko na nasasaktan sila, hindi ko po yun kakayanin. Yung nanay ko, hindi niya alam na na-aksidente ako kasi hindi po namin sinabi. At yung sobrang, hindi ko talaga ma-explain, nahihirapan ako i-explain sa mga tao, bakit parang hindi ka naman na-aksidente, parang wala namang nangyari. Sabi ko, ganyan siya katindi. Hindi ko alam kung saan nanggagaling, pero literal na simula po nung araw na yun, kinikilig na lang po ako parati. May faith na po ako before, sumisimba naman ako, pero mas tumindi lang. Sabi ko nga po, hindi ako nagpapasalamat na na-aksidente ako, pero nagpapasalamat ako na nangyari yun kasi
binuhay mo ulit ako. Na-regain ko yung faith ko. Sobrang na-inlove ako sa buhay. Tapos yun nga ba yung nangyari, yung nalaman ng nanay ko, hindi sinabi, nalaman lang po niya nung hapon na nung nadala na ako sa hospital and all. And I made sure na wag sasabihin sa kanya unless okay ako. Kasi hindi galing lang sa heart operation, baka kung anong mangyari sa kanya. So, nangyari po, napanood niya pala muna yung news na tumaob yung bus, and then nakita niya kung paano nangyari, and then umuwi yung tatay ko, dala yung bag ko, and then sabi niya, siguro kayo po kung nanay kayo or kung may kapatid kayo na may nangyari na gano'n, and nakita mo na inuwi ng mahal mo sa buhay yung gamit niya, ano iisipin mo? So ako po hindi ko ma-imagine kung ano yung naging reaction ng nanay ko that time. Parang sabi niya, ano nangyari kay Dian? Ano nangyari sa kanya? Kung nasan siya, dalhin niyo ako sa kanya kasi I want to see her. Is she okay? I want to see her. Bakit hindi niyo sinabi? Bakit hindi niyo sinabi na may ganyan pala? Sino ba ako? Nanay na ako, pero bakit hindi niyo sinabi? Pero yun, dali-dali na lang po silang nagpunta ng hospital. Yung pakiramdam ko po nung wala siya, yung totally walang hahawak sa akin, utang na loob. Kasi kahit konting hibla ng buhok na lumapat sa akin, sobrang sakit. Hindi ko ma-explain yung sakit. Kasi totally nabugbog yung katawan mo. For a time nga, may araw na hindi ko po maramdaman yung legs ko. So akala ko po hindi ako makakalakad. Pero yung time na nga po na nakita ko siya na palapit sa akin, nagpakitang gilas po ako. Sabi ko, ano ba kayo, Nay? Pero sobra sakit. Sabi ko, ano ba kayo, Nay? Magbabadminton pa kaya ako? Tapos hindi ko po ma-imagine kung ano yung ginawa ni God sa akin. Yung parang dumating sa point na parang, ayun, lahat naging posible na sa akin. Parang wala na akong hindi kakayanin, lalo na kung para sa Kanya. 2 weeks pala po akong nag-leave nun at naka-neck brace po ako kasi hindi ko nga po alam kung bakit ngayon nandito ako sa harapan nyo and I'm okay. Pero masabi ko lang po sa inyo, yung pong malapit po sa akin, katabi ko po, naputol po yung kamay niya. So, nung nakita ko po siya, nakasama ko siya sa ambulance and wala yung kamay niya. Parang sabi ko, Lord, grabe ka. hindi ko ma-explain kung sabi ko, awang-awa ko dun sa tao. Pero salamat pa rin kasi binuhay mo siya. Wala siyang kamay, pero may buhay siya. I know she can inspire people. Tapos sorry hindi ko talaga ma-contain. Tapos, pagkatapos nun, ang dami ko ng mga instances na natatawa talaga ako sa bus. Dumating sa, parang, para po, isang 2 months yata or 1 month after. Nung bumalik po ako din sa Manila, hinatid po ako ng mga magulang ko. And then, sunod po na week, yung pag-uwi ko, may kasabay ako. Then pagbalik ko ulit, kasabay ko po yung doormate ko. Na sobrang weird lang. Alam mo yung parang, kapag pala na-aksidente ka, lahat na lang nung naririnig mo sa sasakyan, puro naka-weirdohan. Feeling ko yung mga katabi ko sa bus, ayaw na ako katabi. Kasi sabi ko, Ate Jing, bakit ganun yung tunog ng bus? Tawagan mo naman yung conductor. Bakit ganun? Nandun kami sa pinakalikod na part po ng bus. Tapos biglang umusok yung, hindi ko po alam, nandun yata talaga yung parang tambucho niya, umuusok pa siya. Di yung takot ko, lalo tumindi. Sabi ko, Ate Jing, yung umuusok ba, yung katabi ko, weirdo na sa akin, pati siya yata, natatakot na, takot talaga, Ate Jing. Bakit parang hindi pantay yung bus? Bakit ganyan yung bus? Bakit parang tagilid? Tapos sobrang natawa lang po ako nung bumaba na kami ng bus na Sabi ko, grabe ka Lord, takot na takot ako. Tapos biniro mo pa ako. Yung pala pong inuupuan ko, hindi siya pantay. Kaya pala, sabi ko, oh my God. Sabi ko, grabe ka Lord,
yun ba yung way mo para mawala ko yung fear ko? Sabi ko, grabe ka lang, lahat na lang, hindi ko na talaga maintindihan. So yun po, and just to share to all of you, nung time po na, kasi every Wednesday po yung service namin, sobrang iyak, tuwang-tuwa ako dun sa mga sisters ko kasi noon, hindi ako naka-attend, pero what we did is nag-Skype kami. Atig Lady, sobrang thank you dun sa prayer, sa song mo, sa message niyong lahat, kasi alam ko, isa sa way kung bakit ganito ako ngayon is dahil ng prayers niyo. Sa araw-araw niyong pagdadasal na makayanan ko lahat yung nangyari sa akin. And look at me now. Kaya, ang masishare ko lang po siguro is, siguro kung dumadating sa time na akala mo wala na, wag po kayong tumigil. Kasi naniniwala po ako that the promise still stands. Andyan lang yan. Siguro natatakot lang tayo na, o kaya sa sobrang dami lang nang nangyayari sa buhay natin, sobrang na-overwhelm tayo na parang, ano ba yan? Puro na lang struggles. Puro na lang heartaches. Puro na lang pasakit. Kailan ba ito matatapos? Siguro it is just one way na tinetest tayo na God at piniprepare niya tayo for something greater. So, parang ganun po yung nangyari sa akin. Hindi ko nga po ma-imagine na buhay pa po ako ngayon at nagsasalita ako ngayon sa harapan ng lahat. And, yun lang po. Simula po noon, parang every day of my life, laging kilig moments with Him. Tapos, parang araw-araw, lagi ako may love letter sa Kanya. Ganun na lang po yung nangyari. Sobrang thank you po for giving me this opportunity. And Lord, sobrang thank you kasi hindi ko ma-explain kung ano yung ginawa mo sa buhay ko. And I know, itong event na to, yung nangyari na to, I know sobrang tuwang-tuwa ka. Kasi hindi namin na-imagine na magiging ganito to kaganda. And hindi namin ma-imagine na yung pag-share namin, yung pagsasama-sama namin during Wednesdays, magiging ganito kalaki. Sobrang maraming salamat po sa inyong lahat. Kasi the mere fact that you're here, God sent you for a purpose. So magandang gabi po sa inyong lahat.